Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na video umano ang kumakalat ngayon sa social media kung saan sinasabing maririnig ang tinig ni First Lady Lizata Nasmags na nag-uutos na ipahamak si Vice President Sara Duterte. Agad itong naging viral at umani ng matitinding reaksyon mula sa publiko. Ayon sa ilang netizens, tila kuha raw ito sa isang pribadong pagpupulong. Subalit hindi pa kumpirmado ang pinagmulan at kung totoo nga ba ang nilalaman ng naturang video. Ilang eksperto sa teknolohiya ang nagsabing maaari rin itong deepfake o edited na audio. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa kampo ni First Lady Lizata Nasmag tungkol sa issue. Gayon din, hindi pa rin nagbibigay ng komento ang panig ni VP Sara Duterte. Nananawagan naman ng ilang mambabatas na imbestigahan ito upang matukoy ang katotohanan sa likod ng video. Paalala sa publiko, mag-ingat sa pagpapakalat ng hindi pa nabeberipikang impormasyon. Manatiling mapanuri at hintayin ang opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulat. Patuloy naming babantayan ang isyong ito at magbibigay ng update sa mga susunod na araw. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Naku, grabe to. May kumakalat ngayon na impormasyon tungkol kay Lisa Araneta Marcos na kung saan siya talaga pala daw or di umano ang gustong magpapatay kay BP Sara Duterte. Jason sa sinupalpal si Browner. Pulis na sinubukan saktan si BP Sara Duterte kakasuhan na. Mga sundalo na nasa likod ni BP Sara Browner iiwan na. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon. May nakita akong isang pahayag or isang video na nagsasabing si Lisa Araneta Marcos daw di umano ang gustong magpapatay kay BP Sara Duterte. Grabe naman to, patindi ng patindi tong patindi ng patindi tong mga nangyayari mapatungkol sa politics. Ang ang pinakamasakit dito nung mga unang kaganapan sa mapatungkol sa awayan or hindi pagkakaunawaan ni BP Sara at ni Marcos dahil nga sa katulonggisan ni Marcos na ginagawa. May mga nai-involve na napatayan dito, no? Ito yung pinakamasakit sa lahat, yung usapang politika, at hindi natin may tatago yan dahil ang mga Marcos ay may history at na-involve sila sa pagpatay, lalong-lalo na nung panahon ni Benigno Sr. Kaya ito yung mga pag-uusapan natin at ito, no? Matapos sila pa ang magreklamo, pulis na sinubukang saktan si BP Sara kakasuhan na. At ito yung pahayag ni Browner na hindi nagustuhan ng mga kasundaluhan. Maaaring parang gusto na nila atang iwan. At itong pahayag ng isang PNP na kung saan ay grabe yung kapiknyusan na ibinabalita sa taong bayan ay hindi ho nakalusot sa mga netizen. At ang one time big time na pagpunta ng mga ex-general na sila Kapdado, pag-usapan din ho natin to dahil ngayon ay nandun ata sila kasama nila si Ka Eric at iba pa natin mga kababayan sa EDSA. Oo, siyempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So simulan natin dito sa post ng aking tukayo na napakagwapo na si Sir Jason sa na kung saan ay binutata niya nga dito si Brownie or Browner pala. Brownie talaga no? Ito, basahin natin ng komento na ito ay 48 minutes pa lamang nakalipas. Iyong mga sundalo gustong
Yan na, malaki yan ha. Nilakihan ko na para kitang-kita nyo. Yung mga sundalong gustong magpahayag sa kanilang saloobin o kumilos, hingil sa mga ganap sa gobyerno, ay kailangan magbitaw muna sa tungkulin. Grabe, no? Pero pati yung mga kasundaluhan na natin gusto nilang hawakan sa leeg. Wala nang hihigit pang patunay na meron ngang mga opisyal at tauhan ng AFP ang sukal na ang kalooban sa mga nagaganap na kamalian at katiwalian sa kasalukuyang gobyerno. Nauna rito na nagpahayag ng halos 200 retirado at aktibong opisyal na sandatahan ang nanawagan kay Speaker Martin Romualdez na magbitaw sa tungkulin matapos sumigaw ang daang-daang milyon o bilyones na nakawan paglulustay at maling paggamit sa pondo ng gobyerno. Maugong din na balitang magkasabwat ang pamunuan ng AFP at ang PNP sa paggigipit at mistulang paglagay sa labag na alanganin na buhay ng pangalawang pangulo ng bansa matapos lumabas ang ulat na aalisin ng mga security details ni VP Sara Duterte at papalitan nito ng 24 na pulis mula sa PSG na saklaw naman sa Office of the President. Matunog din ang balita na mistulang naglalaro na ng politiko ang Chief of Staff ng AFP dahil kapalit ito ay pagkahirang sa kanyang kapatid bilang maestrado ng Court of Appeal. Grabe, no? Alam niyo yung sila katong gulat nga ako kanina, si Pahardo, na pala, general na. Bilis, no? Dahil sa huling galaw at pananalita ni General Brownie, lumitaw nga marami sa mga sundalo ang gustong gumalaw upang itama ang mga maling galawan sa lipunan at pamahalaan. Grabe, no? Biruin mo AFP na yan. Yung iba dyan, sumisigaw-sigaw pa tayo, AFP tulungan. Pero alam ko naman, yung hindi naman porket sinabi ni Browner, hindi porket sinabi ng pinaka-leader ng AFP, yun na yung pinaka-gusto ng lahat ng mga kasundaluhan natin. Siyempre, hindi natin sila idadamay dyan, no? So, dito, maraming comment dito, no? Na talagang sobrang na nagalit kay Browner. Ang pinagtataka ko lang kasi dito kay Chong Browner. Yan, ang laki-laki ng picture na kay Chong Browner. Chong mo, mukha mo. Kasi kadalasan naririnig natin sa mga kasunduluhan ay kaya sila nandyan sa tungkulin na yan is para sa bayan. Nagulat po ang buong Pilipinas na sabihin ni Browner na ang pinaka-loyalty niya ay sa posisyon. Ano po kaya yung ibig sabihin niya na sinasabi na siya ay loyal sa posisyon? Ano kaya ito? No? Kasi dito talagang obvious na talaga, no? Medyo masakit lang to dahil medyo masakit lang to dahil paano na yung mga kabataan na nangangarap maging sundalo, mga nangangarap maging pulis. Kahit ako siguro na kabataan, mawawalan ako ng gana kapag ganito yung maririnig at mababasa at makikita mo sa mga namumuno sa AFP at PNP. Dahil speaking of namumuno, katulad niyan, dito muna tayo sa isa sa mga namumuno. Ito nga, no? PNP pinakita ang kumakalat na video online na binabayaran umano ang mga nagtipon sa EDSA Shrine. Tama ba? Shrine ba? Basa dito? Shrine. Pwede rin na stream. Ay, sorry.
So ito panoorin natin. Isa to sa mga na-promote ngayon at nagulat tayo. Siya na pala ay General Fajardo. Galing parang kailan lang Okay, play natin. There are some videos na lumalabas po, if I may share again, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, were transported from their barangays, papunta po doon sa lugar, pinangakuan daw po, nababayaran po sila, at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagrereklamo dahil allegedly allegedly. Nakakatawa lang tong balitang to kasi ginagamitan nyo pa ng allegedly tapos ibabalitan nyo na. Saan ka nakahanap na isang PNP or isang gobyerno na naniwala sa chismis? Grabe talaga. First, talaga, lahat ng ginagawa ng gobyerno ngayon, pati itong mga to, tawag dito, first time in the Philippines lang din talaga. Allegedly. Tapos, kasi nga daw, may mga tao, or may video na kumakalat, na yung mga pupunta daw sa EDSA para suportahan si Vice President Sara Duterte ay binabayaran di umano. At may video silang hawak. Ito kasi yan napakadali lang nito Unang-una, bakit ko hahayaan mabidyohan? Bakit kami magbabayaran or mag-uusap na bayaran? Alam naman nilang delikado tong gagawin nila Alam nila na mapapahamak sila pag nabisto sila, di ba? So, hindi ba sila nagtaka na bakit may nagbibideo? Na sa maraming tao sila nag-uusap about dito. So, sa madaling salita, ito ay isang pakanana naman ng anti-Duterte. Kasi nga, medyo kinabahan sila. Kinabahan sila dahil paunti-unti nang dumadami yung tao doon sa EDSA. No? Unti-unti nang dumadami. So ngayon, gumawa sila ng panibagong drama para i-brainwash na naman ng taong bayan. Na, kaya pala lang pumupunta doon kasi may bayad doon. Nakanteting yung gawain nyo, ipinasa nyo sa amin. Ngayon, yung sa mga tao na yon, pwedeng totoo yun. Eto pwedeng totoo yung video na yon. Pero, kagaya ng sinabi ko kanina, pwedeng totoo yung video na yon, pero kagagawan yun ng mga anti-Duterte. Kasi napakadali nun Halimbawa ako, kukuha ko ng limang tao. Ngayon, may rally. May rally sa, baliktarin naman natin, rally ng suporta para kay Marcos. Pupunta ako doon, tapos mag-hire ako or kukuha ko ng isang tiga-video na kung nga rin nagtinatago niya yung video niya na kahit alam ko naman. Tapos, ang setup ganito. Bibidyo niya ako pa kunwari at kunwari nagbabayaran kami. Ganon. Hindi kasi, ang nakakapagtaka kasi dito po, nag-allegedly kayo tapos binabalita nyo agad. Wala pa pala kayong sapat na impormasyon, binalita nyo agad. So anong nakikita ng netizen dito? Nakikita ng netizen dito na ito ay kaya nyo lang binabalita dahil siraan ng mga Duterte. Yun talaga yun. Diba? Tuloy natin. Pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200 po. Nandyan po. Ito pa. 500 for 3 days. Sabihin na nating mga construction worker sila. Ang construction worker po ay umaaraw or kumikita po sa isang araw ng 400 to 450. Labor pa lang to Hindi pa po ito mason. Kung sakali mang mga construction worker lang, construction worker sila. Sa tingin niyo ipagpapalit nila yung 500 for 3 days? Sa tingin niyo pagpapalit nila yon? Malamang hindi. Sabihin na natin mambabasura sila.
Kapag ng basura, pag hindi ba sila ng basura, makukuha nila yung 500 pesos. Eh bas di hamak na kikita pa sila ng 500 pesos sa isang araw kesa pumunta sila dyan. Magdadrama na nga lang kayo, allegedly. Ginaya ko lang kayo ha. Gagawa na nga lang kayo ng drama, mali-mali pa. Hindi nyo naman ginawang 1.5. Hindi nyo ginawang 1,000. Kahit paano medyo wala kayo, medyo mapapaisip pa kami. Pero sinong tangang tao na pupunta sa rally na magpupuyat, magsisigaw sa halagang 500 lang? Kaya nga may mga ano ngayon Kaya nga may mga nagwawalang mga kababayan natin Pilipino dahil sobrang gutom na sila. Tapos kakagat sila sa 500 pesos. Sinong tangang gagawa nun? It was documented. Di ko alam kung sino po yung nagpalabas nito. We just want to share it with you. Wow. Ito po yung isang tao na nagsasabi. Lakas. Bakit yung tinakpan ng muka? Dapat hindi tinatakpan ng muka, di ba? Po yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila ng kanilang mga barangay para pumunta doon at mamaya ipapakita din. Hinatak ng mga barangay para pumunta doon. So hindi ba kayo napag-isip na sa dinami-daming anti-Duterte na nasa gobyerno ngayon, hindi nyo naisip na baka ginagawa lang nila to? Ha? Hindi kaya ganon? Ang hirap naman sa mga kapulisan natin. Wala naman tayong pag-imbestiga dyan. Pati kapulisan natin may pagka-chismis. Miri mo, chismis lang to, pinaniwalaan. Yung sa kanila na nanggaling, na allegedly. Parang may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200. Alalahanin nyo ha. Alalahanin nyo. Kung matatandaan nyo ho, yung unang rally dun sa Liwasan Bonifacio, na kung saan ay nagtanim damit po itong isang vlogger ng isang bayarang vlogger na nag-hire po siya ng mga tao na mismong nagtitinda or nakatira doon sa gilid ng Liwasang Bonifacio. Kung natatandaan nyo pa ba yun? Yung issue na yon na inupahan daw sila ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy para lang pumunta doon. Tapos kinalaunan nabisto yung balitang yon. So ganito din yung ginawa. Kung ano yung ginawa doon, yun din yung ginawa dito. Kaya dito hindi na kami maniniwala sa inyo. Alam na naman namin na panibagong drama nyo na naman to. Ang tanong lang dito, bakit iisa sila ng strategy? Gago! Diba? Pati isa sila ng strategy. Hindi kaya na lang bahala mag-comment yan. Lupit it. Ay, nako. Saan ka nakita? PNP. Tapos nagpa-interview. Tapos hindi pa pala nila tukoy kung totoo ba o hindi yung nakuha nilang impormasyon na yun. Basta lang sila naniwala, di ba? Nakakatanga, di ba? Samantalang mapunta naman tayo dito, matapos sila pa ang magreklamo, pulis na sinubukang saktan si BP Sara, kinasuhan na. Panoorin po natin. Kahit kasuhan nyo ko ng kasuhan, hindi ko kayo uurungan. Matapos siyang sampahan ng reklamo sa Quezon City Police District patungkol sa tila direct assault raw na ginawa ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang VP-SPG security personnel na ito pala yun, yung police na yun. Yung nagsarado ata ng ambulansya. Lieutenant Luchica, Vice President Inday Sara. Kakasuhan rin ang pulis na tila sinubukan siyang sarhan ng pintuan ng ambulansya. Mukhang mahaharap na sa patong-patong na kaso ang pulis na si Van Jason Villamor, ang QCPD personnel na sinubukang sarhan o saktan
sinaktan si VP Sara gamit ang pito ng ambulansya. Ayon sa Vice Presidente, hindi raw siya natatakot sa mga kasong isasampa sa kanya ng mga pulis na tila nagsabing sinaktan daw ng Vice Presidente ang ilang kapulisan ng QCPD. Ngunit tila ayon sa Vice, ito ra'y kabaligtaran ng mga nangyari. Kahapon, inilabas ng Philippine National Police ang tila video raw na sinaktan ni VP Sara at ng kanyang security na si Colonel Lieutenant Luchica. Ang Medical Dental Chief na si Lieutenant Colonel Van Jason Villamor na tila pinakita pa ang nasabing ebidensya na ito raw ang naging basihan para sampahan nila ng direct assault si VP Sara at ang kanyang VP SVG. Ngunit bukod sa katawa-tawa raw ang nasabing video, mali raw ang akusasyon nila kay VP Sara at sa kanyang security personnel dahil makikita naman raw sa nasabing ebidensya ay nilabas ng PNP na walang direct assault na nangyari, kundi pinipigilan lamang ng Vice Presidente ang pangingialam ng nasabing QCPD official dahil tila pinipigilan nilang dalhin sa St. Luke's Medical Center ang nag-aagaw buhay na Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez. May malamang sa malamang ganito yan eh. Ay, daming drama talaga. Pwedeng inautusan to. Ito ano lang naman to. Pagdugtong-dugtongin natin. Pwedeng inutusan to na, oy, ikaw, punyeta ka. Medyo asar-asarin mo si VP Sara. Kasi kilala naman kilala natin ng mga Duterte. Alam naman din natin, sa totoo nga lang kung hindi lang Vice President niya si VP Sara, yung ginawa niya kay VP Sara na yon, na sinaraduhan niya, binastos niya, baka nasuntok yan. No? Maaaring pwede rin na, yun nga, inutusan na asar-asarin mo. At saka hindi ako naniniwala dito sa video to na parang hinaras siya. Siya ngayon ng bastos dun Pasalamat nga yung pulis na yun, wala na kami ni Banat Bay dun. Kahit pulis siya, pakailam ko sa kanya. Laki-laki niyang tao, tanga-tanga siya. Laki-laki ni VP Sara, hindi niya nakita na nandun sa ilalim ng ambulansya. Tapos sila pa yung may ganong magreklamo. Ang galing talaga, no? Sa panahon ngayon, kung sino yung nang-aapi, siya pa yung may ganang magreklamo. Parang bata, no? Sinuntok siya, nang asar siya, nung siya yung sinuntok, siya pa yung nagreklamo. Siya pa yung nagsumbong sa nanay niya. Ayon sa Vice Presidente, 3 kaso ang ihahain niya sa mga pulis na ito. Kabilang na ang kasong robbery kung saan sinubukang nakawin di umano ang cellphones ni Attorney Zuleika at ng kanyang staff. Ikalawa, ang kasong disobedience. Ito'y marahil patungkol sa tila hindi pagsunod. Ngita niyo yan, yung pagsarado nung ganon? Bastos ng Philippine National Police Quezon City, dadalhin agad sa St. Luke's Medical Center ang Chief of Staff ng Vice President at imbes doon ito dalhin, dinala sa Veterans Medical Center. Ikatlo, ang kaso ng kidnapping dahil bukod sa mga pangyayaring ito, tila plano raw ng ilang mga pulis na dalhin sa Women's Correctional ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika alinsunod sa naging order ng Committee on Good Governance na ilipat ito ayon mismo sa pag-uutos raw ng ilang mga matataas opisyales na tad ka ngayon ng kaso. gobyerno. Panoorin ang full video kung saan diretsong sinabi ni Vice President Sara Duterte na patong-patong na kaso ang kakaharapin ng mga pulis na sinubukang nakawan, kidnapin at tila hindi sundin ang utos para sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nag-agaw buhay matapos ikulong ng Kongreso. Ilan sa mga netizen, binalikan ang pinaka-viral video ng gabing iyon kung saan kitang-kita na sa kabila ng pagiging emergency ng sitwasyon ni Attorney Zuleika, sinubukan pang harangin ng isang police van ang ambulansyang sakay ang nag-aagaw na buhay ng Chief of Staff ni VP Sara. Isa pang video kung saan sinubukang ipitin ng pinto ni Medical Dental Chief Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Pangalan? Chief Lieutenant, wait lang hanapin natin yan maganda yan Chief Lieutenant Jason
Villamor. Chip. Chip pala ha. Ito, Chip. Chip mo mukha mo. Siya pala yun. Okay. Nakita ko na siya. Ang Vice President na si Sara Duterte muling pinutakti at nag-viral sa social media. Ito raw dapat ang makulong at kasuhan. Tama. Narito't panoorin ang full video. Dr. and Police Lieutenant Colonel. Ang galing ni General Pajardo Hoy, palakpakan natin. Congratulations kay General Pajardo Ang bilis ng promotion Ivan Villamor trying to assist for the patient at itinulak po siya. Sino po yun? Si Colonel Lanchito po. Which is the head. Yes po, siya po yung head po ng EPSPG po. Sino po ang tumatay yung complainant dito? Ang complainant po natin si Ito si Boy Sara. Dr. Villamor. Siya po yung, ano pong ginawa sa inyo? Bakit po ginawa sa inyo? Tana, mukha pa lang Talagang di mapagkatiwalaan. As to the legalities and specifics of the case, we will just refer it to our lawyers so that they can make a statement as relative to this case. Thank you. Sir, kumusta po kayo? Kumusta kayo? Well, okay lang kasi siya naman, si BP Sara naman muntik masaktan, hindi naman siya. Akala ko sasabihin niya rito may trauma siya. Pulis mong tao, ikaw pa nagka-trauma. Gago! Okay naman po. Paano mo ba yun nangyari? Madali. Ako nang pakinggan yan. Alam ko naman na ano yan na si Wail na pulis, no? Huwag na natin na pakinggan yan. Dito muna tayo sa isa. Grabe, nagtulong-tulong na talaga sila. Dito naman tayo sa kay Browner, aka Brownie. Pwede niya rin siyang tawagi Brownie o kaya Brownies. Matapos tanggalan ng security kay BP Sara, mga sundalo na nasa likod na ni BP Sara, Browner iiwan na. Katapusan nyo na dahil unti-unti nang nawawalan ng tiwala, hindi lamang ang taong bayan, kundi ang mas maraming kasundaluhan. Tinawag na sinungaling at walang kwenta ang hepe ng Armed Forces of the Philippines na si General Browner Jr. matapos ang kanya naging testamento na solido pa rin ang relasyon ng AFP sa pamahalaan ni President Bongbong Marcos, kasunod ito ng mga naging banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Matatandang umani ng samot-saring reaksyon ang naging revelasyon ng Vice Presidente kung saan isiniwalat nito na minsan na pala siyang ipinapatay ng ilan sa mga tila ganid sa kapangyarihan at hindi raw dito nangialam ang AFP kahit na nasa panganib ang buhay ng Vice Presidente. Kaya naman pala ito nung panahon ng KOJC, panahon na binalahura, binastos ang kingdom of the Jesus Christ. Di ba, lagi natin pinagsisigawan, asan na ang AFP? Asan na ang mga sundalo? Kasi sundalo lang yung tanging natin, natatanging masasandalan natin or nila noong mga panahon na yun, no? Pero walang dumating. So